Kabanata 1761. Humalaklak si Knowles at panunuya siyang pinuri. Napakatalino mo, Miss Livingston. Masaya si Zenobia. I'll take this as a compliment. Bahagyang damilat ang mga mata ni Knowles, at idinagdag niya ang malungkot at nagtatampo, ngunit masyado kang mapangahas. Nagulat si Zenobia. Tumayo si Knowles, pumunta sa French window, at huminto sa harap ng window pane. Nagmamadali kang pakasalan ako dahil sa tatay mo. Napatingin sa kanya si Zenobia na nagtataka. Mahinahong ipinaliwanag ni Knowles, nakapatay ng isang tao ang iyong ama, at ang pulis ay ngayon sa kanya. Sa sandaling matuklasan ng pulisya na ang bagay na ito ay nauugnay sa iyong ama, ang mga Livingston ay habang buhay na hahatulan pabalik sa Honiston. Ang iyong ama ay sabik na makipagkasundo sa akin, at ang insidenteng naganap sa piging ay hindi niya naging pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Mr. Knowles, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Naguguluhan si Zenobia. Pinatay ni tatay ang babaeng iyon na ang pangalan ay Lisa dahil sa pananakot nito sa kanya. Ginawa niya iyon para lang protektahan ang sarili niya, at wala namang masama dito. Tumingin si Knowles sa kanya sa window pane at sinabing walang malasakit at malalim na tono, alam ni Lisa ang sikreto ng iyong ama. Kaya pala hindi siya pinabayaan ng iyong ama. Umindayog ang katawan ni Zenobia habang unti-unting namumutla ang mukha nito. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Huminto si Knowles sa harapan niya. Kayo ang nangangailangan ng tulong ko imbes na kabaliktaran. Pero masyado kang mapangahas, hindi mo man lang masabi ang sitwasyon na kinaroroonan mo at piniling guluhin ako, pinipilit akong magpakasal sa mga Livingston. Namumula agad ang mga mata ni Zenobia. Knowles, walang kinalaman dito ang pagpapakasal sa iyo. Sa epekto ng kasalukuyang suliranin na kinaroroonan ng mga Livingston, gaano katagal mapapanatili ng iyong pamilya ang katatagan nito? At narito, sinusubukan mong ilista ang mga benepisyo na maidudulot ng iyong pamilya sa akin upang mahikayat ako. Kaya, anong mga benepisyo ang maibibigay mo sa akin? Ang gusto mo lang ay linisin ko ang kalat ng iyong ama, o baka gusto mong gamitin ang aking pagkakamag-anak sa maharlikang pamilya para pagsamahin ang presensya at posisyon ng mga Livingston sa Honiston. Tumagos sa puso niya ang mga salita nito. Umindayog ang katawan ni Zenobia, at nawalan siya ng balanse at napaatras. Ang titig ni Knowles ay tila matalim na parang espada. Tila walang makakaligtas sa kanyang pagmamasid. Aaminin ko na bukod sa personal kong gustong pakasalan si Knowles, iniisip ko rin ang pangyayari ng aking ama at ang kinabukasan ng mga Livingston. Tungkol naman sa insidente ni Lisa, kapag nadiskubre ang pagkakasangkot ng aking ama, hindi na maiisip ang kahihinatnan nito. Hindi nagtagal pagkaalis ni Zenobia sa mansion ng Knowles, pumasok si Edison sa study at sinabing, "Sir, hinahanap mo ba ako?" Nilinggan siya ni Knowles na nakatayo sa harap ng bintana. "May nangyari ba kay Mr. Livingston?" Sumagot si Edison, gaya ng dati, nakikipag-ugnayan si Mr. Livingston sa ilan sa mga maharlika. Marahil ay sinusubukan niyang iwasan ang limelight. Hindi pa niya nakontak si Donald hanggang ngayon. Siya nga pala, inimbestigahan din niya ang pagkakakilanlan ni Mr. Coleman Goldman. Si Lisa ay hindi inaasahang namatay sa ospital, at ang pulisya ay hindi nakarating sa ilalim ng katotohanan. Tinatayang nasuhulan niya ang ilang empleyado para pakialaman ang surveillance system ng ospital. Natakot si Juno na mapaghinalaan at hindi nang ahas na kontaken si Donald. Kung tutuusin, si Donald ang taong nag-ayos para pagsilbihan siya ni Lisa. Gayunpaman, bilang karagdagan kay Lisa, alam din ni Colton ang kanyang sikreto kaya't maaaring inimbestigahan din niya si Colton. Si Colton ay isang miyembro ng Goldmans, kaya hindi siya nang ahas na kumilos sa kanya. Ngunit nang malaman nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Daisy sa piging, napagtanto nilang hindi nila sinasadyang nasaktan ang mga Goldman. Dahil dito, hindi magagarantiyahan ni Juno na ang batang master ng Goldman ay hindi magbubunyag ng kanyang mga lihim. Kung hindi sana isinama ni Juno si Zenobia para humingi ng tawad sa mga oras na ito para maisip niyang may pagkakataon si Zenobia. Hanggat mapapaisip ni Juno si Zenobia na pinili ni Knowles na makipagtipan kay Daisy dahil natatakot siya sa mga Goldman at bigyan siya ng pagkakataong maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila ng mga Goldman upang tanggapin niya ang tulong ng mga Livingston, pagkatapos ay si Juno, itinuturing na ang layunin ay nakamit. Lumibot si Knowles sa sulok ng mesa at umupo muli sa leather chair. Parang walang pakialam ang kanyang tingin. Patuloy na bantayan si Mr. Livingston.
Siya nga pala, humanap ng isang taong lihim na magbibigay ng mga pahiwatig sa pulisya at pangunahan sila sa paraan ni Mr. Livingston. Kabanata 1762. Dahil si Juno ay may lakas ng loob na gamitin ang kanyang anak na babae upang maghasik ng kaguluhan, hindi niya akalain na ang taong unang nagplano na alisin si Lisa sa pamamagitan niya ay si Noel Ace. Makalipas ang isang linggo, si Daisy ay naghahanda para sa pagsusulit sa kolehiyo gaya ng dati. Nang matapos ang pagsusulit, pumunta siya sa gusali ng opisina upang hanapin ang propesor at hiningi ang listahan ng mga pamagat ng kanyang tesis sa pagtatapos sa drama at pagtatanghal sa pelikula. Medyo nagulat ang professor. Are you planning to prepare for the topic of your graduation thesis in advance? Tumanggaw si Daisy. Isang taon na lang siya bago magtapos, ngunit naghahanda na si Colton para sa kanyang pagtatapos, at ayaw niyang magpaliban. Sa Royal College of Victoria, simple lang ang kinakailangan sa pagtatapos. Hanggat natapos ng mga mag-aaral ang lahat ng mga paksa ng kurso at nakakuha ng magagandang marka sa lahat ng mga paksang iyon, maaari silang mag-apply ng maaga para sa pagtatapos. Ang drama, theater, at film department ay walang exception. Okay then, tumanggo ang propesor at ibinigay sa kanya ang titulo ng tesis ng pagtatapos ni Daisy. Godspeed. Lumabas si Daisy sa office building na may titulo ng kanyang graduation thesis. Nagkaroon ng kabuoang 49 na paksa ng thesis sa drama, theater, at film department ng Victoria College. Aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan upang pag-aralan ang lahat ng mga paksa ng tumpak at makabuo ng isang conclusion. Daisy, napatigil siya, lumingon, at nakita niya si Freya na papalapit sa kanya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang listahan ng mga pamagat ng tesis sa pagtatapos sa kanyang bag. Pupunta ako sa library. Gusto mo bang sumama? Ngumiti si Freya. Tara na. Dumating ang dalawa sa silid-aklatan, at si Freya ay nagpareserba muna ng upuan, habang si Daisy ay natagpuan ang kanyang sarili ng ilang sikat na dayuhang mga libro sa paghahanda ng pagsusulit sa pelikula at telebisyon sa mga bookshelf. Nabalitaan ko na ang adopted daughter ng Knowles ay misteryosong namatay sa ospital kanina. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Napatigil si Daisy sa kanyang ginagawa. Mabagal siyang naglakad papunta sa likod ng mga bookshelf at nakita niya ang ilang batang babae na nakatayo at nag-uusap sa harap ng bintana. Ang tatay ko ay isang pulis at siya ang may hawak ng kasong ito. Nabalitaan kong may kinidnap siya, at pinutol ang kanyang mga daliri. Namatay siya nang hindi maipaliwanag sa ospital mamaya. Hindi ba siya nagtatrabaho sa black market? Baka may na-offend siya doon. Napasandal si Daisy sa mga bookshelf. Bagamat hindi niya gusto si Lisa, labis pa rin siyang ikinagulat ng kanyang pagkamatay. Aalis na sana siya nang may biglang nagsabi, kagawa kaya ni Noel Ace. Kung tutusin, sinubukan siya ng babaeng iyon noon pa at na-offend ang girlfriend niya. Hindi kaya sobrang sama ng loob ng Goldmans tungkol dito, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila hinahayaang magpakasal. Kung ganoon ang kaso, mas magiging mahirap ang mga bagay para kay Miss Livingston sa hinaharap, hindi ba? Kung tutusin, sinubukan niyang agawin sa kanya ang boyfriend ni Miss Goldman. Kung si Noel Ace ay hihilingin na pumili ng isa sa pagitan ng Goldmans at Livingstons, normal lang sa kanya na piliin ang Goldmans kaysa Livingstons. Kung tutusin, ang mga benepisyo na maibibigay ng mga Goldman ay mas malaki at mas mahusay kaysa sa kung ano ang Livingston. Bago pa matapos magsalita ang dalaga, may hamatak sa kanyang braso, at lahat ng mga babae ay napatingin kay Daisy na may kahihiyang ekspresyon. Huminga ng malalim si Daisy at mahinahong pinabulaanan, kung hindi mo siya kilala, huwag mo siyang pag-usapan sa likod niya. Ang pagpili niya ay, walang kinalaman sa mga benepisyong makukuha niya mula sa Goldman. Walang sinabi ang mga babae. Tila wala silang anumang pagtutol sa ibabaw, ngunit nagbulungan sila sa isa't isa pagkaalis ni Daisy, kung hindi dahil sa pagkakakilanlan niya bilang anak ng mga Goldman, sa tingin mo ba ay isasama siya ni Noel Ace? Naninigas ang likod ni Daisy. Hindi niya maiwasang higpitin ang hawak sa librong nasa kanyang mga braso habang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan ang lahat ng mga pangungusap na iyon. Kahit hindi niya ito ginagawa para sa kapakanan, iisipin din ng publiko, maging si tatay. Wala akong pakialam kung ano ang tingin nila sa akin. Pakialam ko kung ganoon din ang tingin mo sa akin. Mayroon akong kalayaan na pumili ng kahit anong gusto ko, ngunit bilang isang Goldman, sa tingin mo ba ay mayroon kang karangyaan sa paggawa ng sarili mong mga desisyon? Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan niya bilang anak ng mga Goldman, gawin you think Noel Ace would associate himself with her?
Ang mga tinig na umaalingaw sa ulo ni Daisy ay nagkapatong-patong at tila nakakalito, at unti-unting lumabo ang paningin ni Daisy. Nagkaroon ng kaguluhan sa silid-aklatan, at si Freya, na nakaupo sa upuan at naghihintay kay Daisy, ay lumingon, tumingin sa direksyon ng kaguluhan, at narinig ang boses ng isang tao. May nahemete. Kabanata 1763. Lumaban si Freya sa karamihan, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang taong nakahandusay sa lupa. Nagmamadali siyang sumulong at sumigaw, "Daisy!" Tinawag niya ang mga tao sa paligid nila, "Tumawag kayo ng ambulansya." Ipinadala si Daisy sa ospital. Balisang tumayo si Freya sa koridor at naghintay hanggang dumating sina Waylon at Colton. Mabilis na humakbang paarap si Colton, hinawakan ang kanyang palso, at nagtanong, bakit bigla na lang himatean si Daisy. Hindi sumagot si Freya. Itinaas ni Waylon ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang balikat. "Cole, calm down." Noon lamang siya binitawan ni Colton, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot na malungkot. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor sa ward, at tinanong ni Waylon, kumusta siya? Tinanggal ng doktor ang maskara at sumagot, hindi ito malaking problema. Ang dieta at pamumuhay ng pasyente ay medyo hindi regular. Kapag ang mga isyong ito ay sinamahan ng pagkapagod, humahantong sila sa hypoglycemia at blackout. Kailangan niyang ayusin ang kanyang pamumuhay sa isang panahon. Pagkaalis ng doktor, itinulak ni Waylon ang pinto ng ward. Si Daisy ay nakahiga sa kama ng ospital na may likidong pagbubuhos, at ang lahat ng dugo ay naubos sa kanyang mga pisngi. Kumunat ang noo ni Waylon. Kamakailan lang, kakaunti lang ang kinakain niya sa villa, pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kolehiyo. Alam ko na siya ay medyo emotional na bothered kamakailan. It's just that she's been keeping it to herself. Bukod pa sa matinding paghahanda sa pagsusulit na pinagdadaanan niya sa buong linggong ito, tumanggi din siyang magpahinga at magpahinga. Si Knowles yata ang dahilan ng biglaang pagsusumikap niya. Nang may mapansin, lumingon kaagad si Colton at tumingin kay Freya. Nasaan si Knowles? Nagulat si Freya sa isang segundo, inangat ang kanyang tingin, at tinitigan siya. Is there a point for us to locate Knowles at this moment? Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin dyan? Napangisi si Freya. Medyo may pananagutan kayong mga taga-Goldman sa mga insidenteng nagaganap sa pagitan nila ni Daisy. Alam mo ba kung ano ang iniisip ni Zenobia tungkol kay Daisy? Sinabi niya na si Daisy ay isang batang babae na hindi maaaring gumawa ng isang desisyon na may kaugnayan sa kanyang sariling mga gawain, kaya hindi ba ang Goldmans ang pinakamalaking kadahilanan na nagawa niyang makasama si Knowles hanggang ngayon? Napatingin siya kay Daisy. Siya ang nag-iisang anak na babae ng mga Goldman, na minamahal ng lahat sa pamilya, ngunit kayo ang mga taong magpapasya sa sarili niyang kapalaran para sa kanya. Ang tinatawag na mga pakpak na ginagamit ninyo upang takpan at protektahan siya ay isang holo lamang sa kanya. Ang ekspresyon ni Colton ay naging mas malamig, at ang kanyang mga kalamnan sa masseter ay kumikibot. Wala kang ang alam tungkol sa amin, so what makes you think you're in the position to criticize us? Baka wala akong alam. Walang ekspresyon si Freya at diretsyong nakatitig sa kanya ng walang takot, ngunit ang tanging alam ko lang ay dapat may karapatang mag-isip at magdesisyon para sa sarili ang isang buhay na tao. Lahat ng nangyayari sa buhay niya, hindi dapat kayo ang magsasabi sa kanya kung ano ang tama at mali. Dapat siya na mismo ang mag-isip nito. Biglang itinaas ni Colton ang kanyang kamay. Hindi umiwas si Freya habang sinuntok niya ang pader sa likod niya, at naramdaman niya ang pagbagso ng hangin sa kanyang tainga sa isang segundo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa ward. Sa lahat ng ito ay may pinipigilan si Colton, ngunit hindi siya umimik sa huli. Naglakad si Waylon sa likuran niya, sumulyap kay Freya, at inilagay ang kamay sa balikat ni Colton. Cole, hindi ngayon ang oras para masiraan ka ng ulo. Binawi ni Colton ang kanyang braso, hindi pinansin ang sakit sa likod ng kanyang kamay at ang mga pasa sa kanyang buko, tumalikod, at umalis sa ward nang walang sinasabi. Hindi siya pinigilan ni Waylon. Nakatutok ang kanyang tingin sa kalmadong mukha ni Freya. Tama ka, dapat managot tayo, pero na-misunderstood mo rin ang ibig naming sabihin. Natigilan si Freya saglit at tinitigan siya ng walang sinasabi. Si Cole, Daisy, at ako ay wala sa tabi ng aming ama noong kami ay ipinanganak. Ang nanay lang namin ang nag-aalaga sa aming tatlo. Kaya naman sa amin ni Cole, ang pagprotekta sa aming nakababatang kapatid na babae ay palaging responsibilidad namin.
Mabagal at walang pakialam niyang paliwanag, nagsimula lang ang sukdulan ni Cole pagkatapos ng nangyari kay Daisy dahil kay Lisa. And not to mention the hurtful things that Knowles said to Daisy before the accident that gave him amnesia, as what he said was cause Daisy misunderstood. Kaya hindi maiiwasan na maging malupit si Colton pagdating sa pagprotekta kay Daisy. Kabanata 1764. Gayunpaman, hindi namin naisip na pigilan sina Knowles at Daisy na magkasama. Gayunpaman, kung makikipag-ugnayan si Knowles kay Daisy bago mapatatag ng Knowles Group ang pag-unlad nito, ang opinyon ng publiko ay hindi talaga papabor sa kanya. Huminga ng malalim si Freya. Pero paano kung wala siyang pakialam doon? Maaaring wala siyang pakialam dyan, pero wala rin bang pakialam si Daisy dito? Direktang tumama kay Freya ang mga salita ni Wayland. Naniniwala si Daisy na gusto niyang makipag-engage kay Knowles dahil sa nararamdaman niya para rito. Pero maniniwala lang ang publiko na gusto lang siyang pakasalan ni Knowles dahil sa kung ano ang para sa kanya. Ang isang kontrobersyal na kasal ay hindi magtatagal. Sino ang makakasiguro na ang kanilang relasyon ay hindi maaapektuhan ng lahat ng mga kontrobersyang iyon? Kahit na ang isang makapangyarihang lalaki ay gustong pakasalan ng isang babaeng hindi pantay ang katayuan, hihilingin pa rin niya na ang pamilya ng babae ay malinis at malinis. At pagdating sa kasal sa pagitan ng dalawang mayayamang at makapangyarihang pamilya, ang pantay na tugma sa mga tuntunin ng lakas ng dalawang pamilya ay tataas sa tuktok ng listahan. Bagaman ang mga salitang ito ay magdudulot ng pagkakamali sa iba na ang mga Goldman ay minamaliit ang mga Knowles, gayunpaman, sa kabaligtaran, ang lakas ni Knowles ay isang bagay na hindi dapat maliitin ng mga Goldman. Kung hindi man lang naniniwala si Knowles sa sarili niya, sayang ang tiwala natin sa kanya. Nanatiling tahimik si Freya. Daisy ang anak ng mga Goldman. Ang kanyang kasal ay natural na maakit ang atensyon ng maraming partido. Kahit na hindi si Knowles ang taong gustong pakasalan siya ngayon kundi sa iba, kailangan pa ring makatiis ng matinding kontrobersya at pressure. Sa isang relasyon sa pag-aasawa, kapag ang pamilya ng ginang ay bahagyang mahina sa mga tuntunin ng background ng pamilya, ang mga tagalabas ay bihirang magkomento na ang babae ay nasa katayuan o pera dahil, mula noong sinaunang panahon, ang mga lalaki ay palaging inaasahang gumanap ng mas mahusay at mas malakas kaysa sa mga kababaihan. Ito ay palaging isang tradisyonal na pamantayan. Kaya bagaman sila ay mga kamag-anak ng maharlikang pamilya ng Yaramor, ang mga Knowles ay hindi pa rin sapat na makapangyarihan upang mapantayan ng mga Goldman sa mga tuntunin ng kanilang lakas sa pananalapi at kanilang katayuan sa larangan ng negosyo kung nais ni Knowles, pakasalan si Daisy. Ang kasal na ito ay tiyak na magiging kontrobersyal tulad ng kay Ken. Engaged na siya kay Lara, pero walang mataas na pag-asa sa kanilang relasyon. Hindi mahalaga kung siya ay nasa ito para sa pag-ibig o sa pera. In the end, it was about what the public thought about their relationship. Unti-unting nagkamalay si Daisy, at ang unang napansin niya ay ang puting kisame at ang silid na kinaroroonan niya ay natatakpan ng amoy ng disinfectant. Kaagad pagkatapos, nakita ni Daisy ang isang pamilyar na figure sa tabi ng bintana at biglang umupo. Nagulat siya sa pagkilos nito. Naglakad si Knowles sa kama at idiniin ang likod niya sa kama. "Huwag kang gagalaw." Inilayo ni Daisy ang mukha at hindi tumingin sa kanya. Umupo si Knowles sa gilid ng kama at hinabot ang kamay para haplasan ang pisngi niya. Gayunpaman, tinabig niya ang kamay nito, tumanggi itong hawakan siya. Tumagilid siya, lumapit sa kanya, at ginalaw ang mga kumpol ng buhok na damaykit sa pawisan niyang noo gamit ang kanyang mga daliri. "Galit ka pa rin ba sa akin?" "It's none of your business." Isang mahinang ugong ang isinagot niya. "Pero may pakialam ako sa agenda mo." Tumalikod si Daisy sa kanya. "Bakit hindi mo kasama si Zenobia? Bakit ka nandito?" Hinaplos ni Knowles ang dulo ng kanyang buhok, at dama po ang tingin nito sa side profile nito. "You've misunderstood the thing between us." Mukhang nanlumo si Daisy. "Kahit ano pa ang nangyayari sa inyong dalawa, wala na akong pakialam." Marahas na kumabog ang dibdib ni Knowles, at inikat niya ang katawan nito, pinilit itong humarap sa kanya. "Daisy." Nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha sa gilid ng kanyang mukha siyang sira, mahina, at lubhang mahina. "Kung gusto mong tapusin ang mga bagay sa pagitan natin, sabihin mo lang. Bakit kailangan mong iwasan ako ng kusa? Hindi kita guguluhin. Hinding-hindi ako." Pilit na tinatakan ni Knowles ang kanyang mga labi nang hindi siya binigyan ng anumang oras para mag-react. Tumigil ang kanyang pag-iyak, ngunit kumikinang pa rin ang kanyang basang mga pilikmata, at malapit na siyang maubusan ng hininga.
Umalis si Noel sa kanyang mga labi at pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang mga daliri. Tumagos talaga sa puso niya ang itsura niya habang umiiyak. Wala akong planong tapusin ang mga bagay sa pagitan natin, Daisy. Hingal ni Daisy, pero iniiwasan mo ako. Paulit-ulit na pinunasan ni Noel ang gilid ng kanyang mga mata at tinitigan ang kanyang mukha. I'm sorry, Daisy. Hindi ko pinag-isipan ang mga bagay-bagay nang sabihin ko sa iyo ang ating pakikipag-ugnayan. Natakot ako na sisihin mo ako, at natakot ako na baka hindi mo ako maintindihan. Yumuko siya at hinalikan siya sa pagitan ng mga kilay. Wala akong pakialam sa iisipin ng ibang tao, pero may pakialam ako sa nararamdaman mo. Kabanata 1765. Mahinang humikbi si Daisy. Ayoko lang na ganyan ka makita ng iba. Dama po ang mga labi ni Noel sa tungkin ng kanyang ilong at pisngi, at ang init nito ay nasa bingit ng pagkapaso sa kanya. I don't care how others view me. But Daisy, if I want to marry you, we can't let our marriage be filled with all kinds of controversies. Ang aking magiging asawa ay hindi dapat malantad sa lahat ng mga pampublikong opinyong ito. Kahit ano pa ang mga kontrobersya, kakayanin ko. Ngunit maaaring hindi rin magawa ni Daisy. Napaka-sentimental niya at madaling maimpluwensyahan ng opinyon ng publiko. Kahit na siya ay inaatake ng publiko para sa akin, hindi ko iyon papayagan. Daisy, he kissed her. Give me some time. Hintayin mong dumating ang araw na mapapangasawa na kita ng walang tanong mula sa publiko. Biglang tumalikod si Daisy at idiniin siya sa kama. Wala akong pakialam. Ginalit mo ako sa loob ng maraming araw, kailangan mong gantihan ako. Natigilan si Noel. Napatitig siya sa nakaupo sa katawan niya at biglang tumawa. Paano mo ako gustong makabawi? Lumapit sa kanya si Daisy. Gusto ko. Biglang itinulak ang pinto ng ward, at sabay na napatingin sina Daisy at Noel. Ang nahadjap ng kanilang mga mata ay sina Yorick at Zyla, na nakatayo sa may pintuan. Nakita ni Zyla ang eksenang ipinakita sa harapan niya, napabuntong hininga, at nagkunwaring nagulat. Oh my God! I didn't expect you to be such a aggressive person, Daisy. Natulala si Daisy ng ilang segundo. Agad siyang namula at bumaba sa Noel sa gulat. Tita Zyla, hindi yan. Kinawayan ni Zyla ang kamay niya. Naiintindihan ko naman talaga. Lahat tayo ay naging bata at ligaw minsan. Sa sobrang pagkabalisan ni Daisy ay namula siya at tumitig kay Noel, humihingi ng tulong. Kalmadong bumangon si Noel at inayos ang kanyang sando. Mr. Hathaway, Mr. Hathaway. Tumanggo si Yorick at inilagay ang basket ng prutas sa kanyang kamay sa mesa. Are you feeling better? Daisy. Napatingin si Noel sa kanya at ngumiti. Hindi pa ba siya masigla para kumbansihin ka? Sino ang maniniwala na siya ay may sakit sa mismong sandaling ito? Gustong tapakan ni Daisy ang kanyang paa, ngunit tila inaasahan niyang ganito ang magiging reaksyon nito at binawi ang kanyang binti, kaya na-miss niya ang kanyang target. Paanong hindi nakikita ni Yorick ang maliliit nilang galaw? Nag-clear throat siya. Natutuwa akong marinig iyon. Ito ang magliligtas sa kanyang ama sa pag-aalala sa kanya sa bawat segundo ng araw. Nilingan siya ni Daisy. Alam ng papa ko ang tungkol dito. Ngumiti si Yorick. Paanong hindi niya alam? Napaawang ang labi ni Daisy. Siya ay naging sanhi ng kanyang pamilya upang mag-alala tungkol sa kanya dahil siya ay masyadong matigas ang ulo at hindi inaalagaan ng mabuti ang kanyang sarili. Napatingin si Yorick kay Noel. Mr. Knowles, convenient ba na sumama ka sa akin para makipag-chat? Si Noel at Yorick ay umalis sa ward habang si Daisy ay bumalik sa kama at paminsan-minsan ay tumitingin sa pintuan. Naglakad si Zyla sa kama, umupo, kumuha ng mansanas, at sinimulang balatan ito para sa kanya. Ganyan ka na ba kaalala sa boyfriend mo? Nabulunan si Daisy ng laway at ibinaon ang namumula niyang mukha sa unan. Hindi ako. Kitang-kita ni Zyla sa isip niya. Oo naman, halos imposible na panatilihin ang isang anak na babae sa bahay kapag siya ay nasa edad na. Hindi nakakagulat na labis na nag-aalala si Nolan sa pagdukot sa kanyang anak. Sa katunayan, hindi niya kailangang mag-alala dahil kahit walang tangkang pagdukot, iiwan na siya ng kanyang anak sa kabilang partido ng walang pag-aalinlangan. Kumunat ang noo ni Daisy. Tita Zyla, pinagtatawanan mo pa ako. Ngumisi si Zyla. Pinutol ang isang segment ng mansanas sa binalat na mansanas, at iniabot sa kanya. Huwag mong sisihin ang papa mo. Ginagawa niya ang lahat ng ito dahil lamang sa pagsasaalang-alang sa iyong kinabukasan.
Pagkatapos ng lahat, si Knowles ay isang mahusay na manugang na hindi ko akalain na hahayaan siya ng iyong ama na makatakas sa kanyang pagkakahawak. Kung ayaw niyang pakasalan ka ni Knowles, ako na ang papalit at magpapareserve ng pwesto para kay Zina. Nagulat si Daisy ng ilang segundo. Pero imposible iyon. Napakabata pa ni Zina. Ang edad ay isang numero lamang. Hindi mo ba narinig ang kasabihang ito? I'll be happy to have him as my son-in-law. Imposible yan. Sasabihin na sana niya, he's mine. Nang makitang kinakabahan si Daisy ay natawa si Zyla. Sige, titigil na ako sa pang-aasar sayo. Walang aagaw sa kanya sayo. Maya-maya, bumalik sina Knowles at Yorick sa ward. Kabanata 1766. Lumingon sa kanila si Zyla. Kung hindi ka babalik, si Daisy ay nagmamadaling lumabas. Ang mukha ni Daisy ay umuusok habang nakabaon ang kanyang ulo sa ilalim ng mga takip. Tumawa si Yorick. Stop teasing her. Papatahimikin mo ba siya kung umiyak siya? Hindi ko nakakailanganin. May gagawin siya niyan. Naglakad si Zyla papunta kay Yorick, hinawakan ang braso niya, at tumingin kay Knowles. Alagaan mo ang magiging asawa mo. Aalis na kami. Tumanggaw si Knowles, sila na lang ang naiwan sa kwarto. Inilabas ni Daisy ang kanyang ulo mula sa ilalim ng mga takip at inilagay ang isang kamay sa gilid ng kama. Isang anino ang bumungad sa kanya habang ang mainit na hininga ay bumuga sa kanyang buhok. Nahihiya ka, nag-iinit ang mukha niya habang iniiwas ang tingin niya. Anong sabi sa'yo ni Uncle Yorick? Hulaan mo, hindi. Hinawakan ni Knowles ang kanyang buhok at tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. He said that sumandal siya at mamulong sa tenga niya. Tumawa si Daisy, saka siya binetukan. Knowles, umupo si Knowles sa gilid ng kama at tumawa, hindi lumalayo. Nang hapong iyon, sa Sunrise Hotel, naglakad-lakad si Juno sa sala habang papasok ang katulong. Lumapit ito sa kanya at ibinaba ang ulo. Mr. Livingston, tapos na. Kumunat ang noo ni Juno at dobleng kinumpirma. Wala ka namang iniwan na bakas Hindi, iisipin ng pulis na ito ay normal na paglabag at pagpasok na nagkamali. Nakakita kami ng mga taong nag-time noon at may utang. Handa silang gawin ang anumang bagay kung babayaran namin sila. Kahit na mahanap sila ng mga pulis, hindi nila sila iuugnay pabalik sa iyo. Tumawa si Juno. Magaling. Alam ni Lisa ang kanyang sikreto at pinagbantaan siya, kaya walang paraan na hahayaan niya itong mabuhay. Dahil dito, tahimik niyang binayaran ang mga tao sa ospital para maalis siya. Nagbayad siya sa kanila ng isang halaga ng pera at ginawa silang gumawa ng ilang peking ebidensya at baguhin ang footage ng surveillance. Para mag-ingat, pinaalis din sila ni Juno sa kanyang assistant. Hindi nagtagal pagkaalis ng sekretarya, sumugod si Zenobia para makita siya. Tay, balik na tayo sa Honeyston. Nagtataka namang tumangala si Juno, na nakaupo sa sopa at umiinom ng kape. Papakasalan mo ba si Knowles pagbalik mo sa Honeyston? Naalala ni Zenobia ang sinabi ni Knowles sa kanya at hindi siya sigurado. Hinawakan niya ang kanyang palda at sinabing, "He won't marry me, Dad, forget it." Alam ni Knowles ang ginawa ng kanyang ama. Kung mapipilitin siya, ilalantad niya ang lahat ng iyon, at ang pamilya nito ay maaaring maging isang taong hahamakin ng publiko dahil sa masamang reputasyon. Kapag nangyari iyon, ang socialite ni Honeyston ay magiging biro sa lahat. Zenobia, wala ka bang tiwala sa sarili mo? Wala bang problema kay Knowles at sa babaeng Goldman na iyon? Ang kailangan mo lang gawin ay nandyan ka sa pinakamababa niya para magbago ang tingin niya sa'yo. Bumaba ang mukha ni Zenobia nang marinig niya kung gaano kadali ang iniisip ng kanyang ama. Kahit na gusto niyang pakasalan si Knowles, ngayon ay hindi magiging magandang panahon. Kung bumagsak ang Livingston, wala siyang makakalaban kay Daisy. Ngunit hindi niya isinakripisyo ang kanyang kinabukasan para sa ginawa ng kanyang ama. Pagkalipas ng 2 araw, iniuwi ni Knowles si Daisy para makita ang kanyang ina. Hindi napigilan ni Diana ang mapangiti nang makitang magkabalikan na sila at hinayla siya sa tabi niya. Dapat araw-araw mo akong dalawin pagkatapos nito. Iyon ang magpapasaya sa akin. Napatigil si Daisy. Ayokong manghimasok. Hindi naman. Inaasahan ko ito. Habang tumitingin si Diana sa kanya, mas nagustuhan niya ito, ngunit iba ang pakiramdam niya sa kanyang anak. Kabanata 1767. Sinagot ni Knowles ang tawag ng isang tao, at hinawakan ni Diana ang kamay ni Daisy nang tumayo ito para umalis. Huwag mong sisihin si Knowles. Gusto ka talaga niyang pakasalan.
Hindi siya huminto sa pagtatrabaho kahit na siya ay may sakit. Siya ay isang taong mahilig humawak ng lahat ng mag-isa. Mas gugustuhin pa niyang ma-misunderstood kaysa magpaliwanag sa sarili niya. Pero bilang isang ina, naiintindihan ko siya at alam kong mahal na mahal ka niya. Natigilan si Daisy, tapos maya-maya, tumingin siya sa ibaba at mamulong, talaga. Na-curious siya. Hindi naalala ni Knowles ang kanilang nakaraan, kaya kailan siya nagsimulang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Tumawa si Diana, napakamahal mo. Kung gusto rin kita, imposibleng wala siya. May kakaibang magic ang babae sa kanya. Siya ay inosente, at ang kanyang kabaitan ay nakakahawa at ginawang ayaw ng mga tao na iwan siya at gustong protektahan siya. Naisip ni Diana na ganoon din ang naramdaman ng kanyang anak, at iyon ang dahilan kung bakit ito ay labis na umiibig. Sa labas, sinagot ni Knowles ang tawag ni Edison, na sinabing isang gwardya ng ospital ang ninakawan ng baril at pinagsasaksak ng ilang beses. Siya ay binawian ng buhay pagkatapos ng emergency na pangunang lunas. Madilim ang kanyang mga mata. Armed robbery. Masyadong nagkataon yon. Sinabi ni Edison, siguro sinusubukan nilang patahimikin siya. Kumuha ng karagdagang impormasyon. Tinapos niya ang tawag at tumayo sa kinatatayuan, malalim ang iniisip. Biglang lumabas si Daisy mula sa likuran niya. Sino yon? Hinawakan siya ni Knowles sa bewang at hinayla paarap. Bakit ka lumabas? I came out to see you. Tumingin siya sa paligid. Kung busy ka, kaya kong salungguhit. Bago pa siya makatapos, hinalikan siya ni Knowles. Hindi ako busy ngayon. I'm all yours. Pinalibutan siya ng mainit nitong hininga at nagpabilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung saan titingin. Huwag kang masyadong magtrabaho. Kailangan mong magpahinga kapag oras na para magpahinga. Ngumiti si Knowles, are you feeling bad about it? Napatingin si Daisy sa kanya at ngumiti. Kung mamamatay ka sa pagod, sino ang papakasalan ko? Malawak ang ngiti ni Knowles at idinikit ang mga labi sa noo niya, kung gayon hindi ako dapat mamatay sa pagod. Nolly, hihintayin kita, kahit gaano pa katagal. Kaya huwag mong pagsikapan ang sarili mo. Niyakap siya ni Daisy sa bewang at idiniin ang pisngi sa umaambang dibdib nito. Bumilis ang tibok ng puso niya, at tumingin siya sa tuktok ng ulo niya. Kahit na ang kanyang maliit na pag-ikot ay kaibig-ibig. Tumawa siya. Sige. Samantala, sa kolehiyo, lumabas si Freya ng gusali, lumiko sa isang sulok, at nabangga si Colton na kausap ang kanyang kaibigan. Napatingin siya sa kaliwang kamay niya. Nang masuntok niya ang pader, sa sobrang lakas ay naramdaman niya ang pagyanig ng pader. Tumingin si Colton sa kanya, at habang nagtatawanan ang mga tao sa paligid niya, hindi siya. Nang madaanan nila siya, biglang nagtanong si Freya, okay na ba ang kamay mo? Huminto si Colton at tumingin sa kanya ng walang ekspresyon. It's none of your business. Nagkibit balikat si Freya. Alam niya ang init ng ulo nito, at maliwanag na nagtatanggol pa rin siya dahil nagalit siya sa sinabi nito. Nilampasan niya ito, ngunit nagsalita si Colton. Hoy! Lumingon si Freya. Oo, sinaman siya ng tingin ni Colton. Hindi ka ba natakot na masapak kita noong isang araw? Naging tapat lang ako at samobra, ngunit mauunawaan ko kung hindi ka natutuwa tungkol dito at sinaktan mo ako. Kabanata 1768. Alam ni Freya na siya ay masyadong prangka, at dahil hindi niya naiintindihan ang buong sitwasyon, hindi niya masisisi ang sinuman kung siya ay tamaan. Ang galing mo mang-offend ng tao. Tumingin sa kanya si Colton bago umalis. Tumayo si Freya sa kanyang pwesto at inisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinapahiwatig ba niya na siya ay nakakasakit? Ngunit ang pambabala ay hindi ang kanyang estilo. Nang gabing iyon, sa Hilton Villas, lumakad si Daisy sa sala at naamoy ang hapunan, kaya pumasok siya sa kusina. Waylon. Si Waylon ay nagsuot ng itim na sando at gumawa ng nilagang gamit ang isang kamay sa kanyang bewang. Napuno ng amoy ng nilaga ang kusina. Inayos niya ang init, saka humarap sa kanya. Handa na ang hapunan. Maghugas ng kamay. Okay. Masayang ibinulong ni Daisy ang kanyang manggas. Nakalib ang housekeeper mula nang bumalik si Waylon. Pagkalapag ng pagkain sa mesa ay agad na kinuha ni Daisy ang tinidor para subukan ito. Inabutan siya ni Waylon ng patatas. Do you like it? Ngumiti siya ng masaya. Oo, magaling ka kasing magluto ni Dad. Siguro kung sino ang maswerteng maging hipag ko. Ang sino mang nagpakasal kay Waylon ay magiging isang masayang asawa. Tumawa si Waylon at iniba ang usapan. Bumabalik ang gana mo pagkatapos mong makipagbalikan kay Knowles. Nabulunan si Daisy, mukhang awkward. PM sorry, hindi ko nagagawin yon.
Kinagat niya ang kanyang tinidor at sa sobrang kahihiyan ay nais niyang magkaroon ng butas na mapagtatagwan niya. Ginulo ni Wayland ang kanyang buhok. Pinag-alala mo ako. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, I swear I won't do that again. Kukuha ako ng pagkain ko. Tumawa siya. Sige na nga. Ngumiti si Daisy at tumango. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Daisy sa kanyang silid para gawin ang kanyang papel. Gusto niyang makapagtapos ng mas maaga para sanayin niya ang sarili dahil gusto niyang maging mas kapaki-pakinabang. Lumipas ang isang linggo. Kagulat-gulat na balita ang kumalat sa media. Si Mr. Livingston mula sa Honiston ay inaresto para sa investigasyon dahil siya ay sangkot sa isang pagpatay. Ang taong nagulat nito ay ang kanyang sariling anak na babae, si Zenovia Livingston. Nang marinig ni Edison ang balita ay agad siyang pumunta sa opisina. Sir, inaresto na po si Mr. Livingston. Si Knowles ay casual na dumaan sa kanyang file. Alam ko, iniulat siya ni Miss Livingston at ipinakulong ang sarili niyang ama. Kaso ng pagpatay, hindi naintindihan ni Edison kung paano siya naipadala ng sariling anak ni Juno sa bilangguan. Isinara ni Knowles ang kanyang file at tumangalan ng mahinahon, pinaalis niya siya para protektahan ang reputasyon ng pamilya. Iyon ay ilang taktika. Kung inaresto si Juno dahil sa pagkakasangkot sa isang pagpatay, at ang impormante ay ang kanyang anak na babae, iisipin ng mga tao na ginagawa niya ang tamang bagay para sa higit na kabutihan at pinupuri siya para dito. Sa ganoong paraan, ang mga Livingston ay magkakaroon pa rin ng impluwensya sa Honiston at hindi maaapektuhan nito. Titingin pa nga sa kanya ang mga tao. Ginawa ni Zenovia ang lahat para sa kanyang sarili. At the same time, sa police station. Naglakad si Zenovia sa bintana at umupo sa tapat ng kanyang ama, na pinaghiwalay ng isang piraso ng salamin. Kinuha niya ang telepono, Dad, sorry. Huminga ng malalim si Juno at nilunok ang galit. Zenovia, alam mo ba ang ginagawa mo? Ako ang iyong ama. Yes, I had to do it because you're my father. Zenovia sounded calm. Natigilan si Juno bago sumimangot. Zenovia, nagalit ka na ba? Kabanata 1769. Malinaw na ang isip ko. Walang ekspresyon na tinitigan ni Zenovia si Juno. Tay, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil kay Lisa, hindi ko malalaman na niloloko mo pala si nanay. Palagi kang naging mabuting ama, ngunit kasinungalingan lang iyon. Zenovia, ginawa ko lahat yan dahil alam ni Knowles ang ginawa mo. Kung inilantad ka niya, malala ang kahihinatnan nito. Iniisip ko lang ang pamilya natin. Napabuntong hininga si Juno at mukhang may sakit at namumutla na parang nawala na siya ng ganang lumaban. Kalmado pa rin si Zenovia. Huwag mo akong sisihin. Titiyakin ng iyong hatol na ligtas ang ating pamilya. Huwag mag-alala. Walang makakatuklas ng mga sikreto mo. Nakuha ko sa iyo ang pinakamahusay na pangkat ng abogado sa Honiston, at kahit na masentensyahan ka sa bilangguan, makakakuha ka ng pinababang sentensya. Iyon lang ang kaya kong gawin para sa iyo. In-end niya ang tawag at umalis. Natigilan si Juno sa kanyang upuan dahil hindi niya akalain na isang araw ay mahuhulog siya sa mga kamay ng kanyang anak. Noong siya ay dinala ng mga pulis, siya ay tumatawa at umiiyak dahil minamaliit niya ang kanyang sariling anak na babae. Umalis si Zenovia sa istasyon ng pulis at pumunta sa palasyo para makita ang hari. Nabalitaan ni Haring William ang tungkol sa kaso ng kanyang ama, at nang makita kung gaano siya kalungkot, napabuntong hininga siya. Nagkamali ang tatay mo sa pagkakasangkot niyan. Sinabi ni Zenovia, I'm sorry, Your Majesty. Binitawan ka na namin. Ikinumpas ng hari ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan. Hindi mo piniling pagtakpan ng iyong ama. Pinahahalagahan niya ang ginawa ni Zenovia, at sa kanyang mga kakayahan, magiging perpekto kung handa siyang tulungan ang kanyang apo. Sa kasamaang palad, ang kanyang apo ay walang damdamin para sa kanya. Zenovia, hindi ko ito mapipilit na magtrabaho sa pagitan mo at ni Knowles, ngunit kung payag ka, gagawin kitang apo ng Diyos, at ipapadala kita sa trabaho sa Ministry of Foreign Affairs, kapag nakagraduate ka na. Ano sa palagay mo? Sinubukan ni Zenovia na kontrolin ang kanyang ekspresyon. Hindi kita bibitawan. Kinausap niya si William ng 20 minuto pa bago umalis. Nawala ang ekspresyon niya nang magsara ang pinto sa likod niya, at itinaas niya ang kanyang mga kamao. Hindi ba itinulak ng hari ang kanilang kasal dahil alam niyang may nililigawan si Knowles sa isang goldman? Hindi bale, basta may tiwala ang hari sa kanya, ayos lang kung apo na lang siya ng Diyos. Kung pananatilihin niyang malapit ang relasyon, isang araw ay magiging kanya si Knowles. Sa tanghali, sa mansion ng Knowles,
Nawala na ba ang aking ama? Paano niya kukunin si Miss Livingston bilang kanyang Diyos apong babae? Hindi makapaniwala si Diana nang malaman niya ito. Inalo siya ni Rick, "Huwag kang magagalit. Dahil kinuha na siya ng kanyang kamahalan bilang kanyang Diyos apong babae, hindi ba ibig sabihin ay tinanggap na niya sina Knowles at Daisy? Mas mabuti na sa kanya ang maging apo ng Diyos kaysa sa kanyang manugang." Nag-cross arms si Diana at ngumisi. "Naniniwala ka talaga dyan. Ang mga kababaihan ay may isang nakakatakot na tumpak na likas na ugali, lalo na ang isang maharlika dahil sila ay nakakita ng masyadong maraming panlilinlang." Ipinagpalagay ni Zenobia na kaya niyang mapagtagumpayan si Haring William at maging apo niyang Diyos. Isang dayuhan na walang kaugnayan sa royals na walang kontribusyon, posible bang wala siyang lihim na motibo? Hindi iyon itatanggi ni Rick, kaya tinapik niya ang mga balikat nito. "Sige, kahit na magustuhan siya ng kamahalan, ikaw ang may huling say pagdating sa kung kanino natin kukunin bilang ating manugang." Kabanata 1770. Napangisi si Diana, "Totoo yan. Hindi niya makukuha ang pwesto ni Daisy hanggat nandyan ako." Samantala, sa kolehiyo, si Daisy at Freya ay kumakain sa kantin nang bigla siyang tumawag mula kay Diana, na hiniling sa kanya na pumunta sa hapunan kasama si Knowles. Nang matapos ang tawag, ngumiti si Freya at sinabing, "Tinatreto ka na yata ng tita ko bilang manugang niya." Namula si Daisy nang marinig ang salitang, "Daughter-in-law. Kailangan mo pang maglaman ng pagkain sa bibig mo." Ang mga taong nakaupo sa susunod na mesa ay nag-uusap tungkol sa kung paano naging apo ng Diyos si Zenobia dahil ang balita ay kumalat sa lahat, at si Zenobia ay nakast sa ilalim ng limelight. Matapos marinig iyon ni Daisy, tumingin siya kay Freya. Tumangala si Freya. "Anong meron?" Umiling si Daisy at ibinaba ang mga mata. "Wala ka bang pakialam? Si Freya ay apo ng hari, ngunit mas gusto ng hari na kunin ang isang taong walang kadugo sa kanya bilang kanyang apo." Iyon ay ironic. Ininom ni Freya ang kanyang inumin at mukhang kalmado. "Wala akong pakialam. Ikaw ang dapat mag-alala." Huminto siya. "Ako, kung sinuportahan ng hari si Zenobia, iba na ang status niya sa dati, kaya kailangan mong mag-ingat." Ang babaeng iyon ay hindi simple. Natahimik si Daisy. Nang hapong iyon, tinext niya si Waylon para sabihin sa kanya na hindi na siya babalik para sa hapunan. Hindi nagtanong si Waylon. Isang kotse ang dahan-daang nagmaneho sa tabi niya, at pumasok siya. Kinuha ni Knowles ang kanyang bag. "Sa oras na yata ako. Sobrang welcome ni Tita Diana. Gusto niya akong mag-dinner araw-araw." Medyo nahihiya siya pero hindi siya makatanggi. Napangiti si Knowles, kasi gusto kanya. Sa mansion ng Knowles, malaking pagkain ang ginawa ng mga katulong. Naghintay si Diana sa pintuan, nakangiti at kumakaway nang makita si Daisy na bumaba ng sasakyan. "Daisy," nagulat siya. "Tita Diana, bakit ka naghihintay sa labas?" Hinawakan ni Diana ang kamay niya at ngumiti. "Huwag kang mag-alala, hindi ako makapaghintay na makita ka. Pumasok ka." Bumalik ang tingin ni Daisy kay Knowles, na may kausap kay Edison. Nagsimulang magsalita si Edison matapos silang makitang pumasok sa bahay. Labis ang galit ni Madam nang malaman niyang ginawa ng hari si Miss Livingston na kanyang apo sa Diyos. Tumanggaw si Knowles, "Sige, mahal ng mama niya si Daisy dahil inosente siya, kaya hindi na siya nagulat na hindi niya gusto si Zenobia." Pinuntahan ni Zenobia ang mga Knowles at inihayag na ikakasal siya sa pamilya sa suporta lamang ng hari, na nagpapakitang wala siyang paggalang sa kanila. At naging sensitibo si Diana tungkol sa pagkuha ng hari sa isang tagalabas dahil sa kung paano siya nagpumilit na kumuha ng ibang asawa. Ang isa pang babae, ang ina ni Sandy Pruitt, ay ang Diyos kapatid na babae ng hari. Minahal niya ang kanyang pangalawang asawa at hindi pinansin ang kanyang asawa. Nang ang mga Knowles ay binyantaan ni Madam Knowles noong mga nakaraang taon, ang kanyang pangalawang asawa ay kamamatay lamang, at siya ang humahawak sa libing, kaya hindi niya sila tinulungan. Kaya naman naging defensive si Diana pagdating sa kanyang ama hanggang sa kinidnap si Knowles noong siya ay 3 o 4. Upang mapahusay ang kanyang asawa at si Diana, sa wakas ay hayagang inihayag ng hari na si Knowles ang kanyang nag-iisang apo at binigyan siya ng 20% ng kanyang mana.